location shooting tayo. Hindi natin kontrolado yung oras ng tulog 'no, nagising tayo sabi ko bukas na siguro kasi gabi na. Nasarapan ako na-challenge ako dito sa ginagawa po ng mga, kakampi po ni Pangulong Marcos 'no, yung mga supporter niya. Naiinsulto po ako na na-challenge na kasi po ngayon, parang gusto nilang palabasin 'no, alam po natin tayo pong mga supporter po ni Pangulong Duterte wala pong duda sa atin na di hamak po ang layo po ni Pangulong Duterte kaysa sa kasalukuyang pangulo 'no. Pero yun na nga po 'no, na naiinsulto ko na instead na ang ginagawa po kasi nila 'no, instead na purihin na lang nila kung may magandang ginagawa si Pangulong Marcos ngayon, let it be, ipagmalaki nila. Hindi, ang ginagawa po nila kinukumpara nila ng kinukumpara. Tulad 'pag may nahuhuling droga o walang patayon na naganap, ah, 'pag may mga ano po, alam niyo 'yun, 'pag meron silang mga, tinatrabaho, 'pag meron po silang maliliit na achievement, ida-down po kaagad nila yung nagdaang administrasyon, which is sa'kin, napaka-foul naman 'no. Pero talagang gano'n, yun yata. Kaya siguro bilang tagapagtanggol ng mga Duterte, punto por punto, sagutin naman natin 'no. Totoo nga ba na kasi kung pakikinggan mo yung mga tagapagtanggol ni Pangulong Marcos parang si BBM na pinakamagaling na pangulo. Nataliwas po sa alam natin 'no, okey. Pero siyempre 'pag patas-patas po, napaka-unfair po yun kasi lalamunin po ng achievement, 'di ba? Pasensya na kayo, sabi ko nga madaling araw na tayo. Lalamunin po ng achievement ni Pangulong Duterte, ah, at ito pong si Pangulong Marcos. Kaya para po maging fair, 'wag po sa kaya nating ipagmalaki 'no, yung pinagmamalaki po nila, ha? Kasi 'pag pinagmalaki po natin yung mga nagawa ni Pangulong Duterte, isa pa lang, no comparison na, Halimbawa, build. No comparison na yun, wala na pong comparison. NTF, LCAC, wala rin pong comparison yun 'no. Yung pong iba pa, war on drugs, wala rin pong comparison. Pero 'wag na po yung kaya nating ipagmalaki kay Tatay Digong kasi unfair po. Yung pinagmamalaki na lang nila na trabaho ni Pangulong Marcos o ginawa, tapos i-compare po natin sa mga nagawa ni Pangulong Duterte. Okey, puntahan po muna natin bakit po naisip ko 'tong topic na 'to, kasi po may dalawa po rito na yun nga 'no, iinsultuhin pa yung hindi na lang nila ipagmalaki, iinsultuhin pa yung dati. Halimbawa po ito, si Pangulong Marcos po nakikipagbiruan sa mga reporter ng Malacanang. Masaya po si Pangulong Marcos, naiinitan siya, nagtatawanan po yung mga reporter tsaka si Pangulong Marcos, 'no? Nakapahinga talaga ako, eh. Sabi po ni ano, neto pong, Laitera, ba't yung reporters nakikipagbiruan pa sa kanya? Ibig sabihin sa kanya si Pangulong Marcos. Naalala ko yung nakaraang presidente minumura mga reporters. Alam niyo yun, hindi niyo ba kayang purihin si Pangulong Marcos na hindi niyo na idadamay yung napakagaling na pangulo ng nagdaan? Kaya alam niyo yun, nakakainis, eh. Okey, eto pa isa. Alam natin ito bulahan lang, pero ang tindi ng patama sa dating pangulo. World's largest solar power, 'yan. Itatayo daw 'to ni, Pangilinan Group of Companies. O 'di masaya, magdiwang, 'di ba? May itatayo yung Pangilinan Group of Companies na world's largest solar power. Tandaan niyo itatayo pa lang 'to, ganito po ang, diskarte po ng, kanilang mga followers.
Dahil sa maayos na pamumuno ni PBBM, nag-uunahan na mga negosyante na mamuhunan. Oh, 'di okey lang din 'no, nag-uunahan kahit isa lang, isa lang yung nasa balita, sino yung kaunahan? Okey pa rin, pero isisingit pa rin po. Wala na kasing nangingikil na eto po Special, Assistant to the President na BG. Oh, kilala natin 'yan, Bongo, 'di ba? Katulad ng nakaraan. Ano po ba ano po ba ipagmalaki niyo na lang na merong lilikhain pa lang po, eh. Alam niyo yung mga pinagmamalaki nila, panay lilikhain pa lang, panay gagawin pa lang, panay pledges pa lang. Tapos kakantyawan niyo na kaagad yung dating pangulo. Sabi ko, grabe talaga 'no. Okey, pero para maging fair kasi, unfair po kasi yun, eh. Ano po pantapat nila sa build, build, build? Wala po. Panay po yan hahanapan ng pondo, panay po yan ipakikiusap sa US. Ngayon meron sila ipakikiusap daw sa US yung railways sa Mindanao. Wala na yan, eh, 'di ba? Okey, kung nagawa na tsaka niyo ipagmalaki. Balikan lang natin. Yung po mga pinagmamalaki nila ngayon, 'di ba iilan lang? Isa-isahin po natin, pinagmamalaki po nila na nakapagpasok ng, investment 4 trillion na naging 300 billion na lang sa aktuwal. Ang layo, 'di ba? Trillion sa 300 billion. Ikalawa po nilang pinagmamalaki, ah yung magke-create pa lang, job possibilities, 200,000 job possibilities, 'di ba? Yun yung nakuha ni kumbaga yung travel ni Pangulong Marcos nagbubunga. Yun yung gusto nilang palabasin, 'di ba? Okey, ano ba yun, ano yun? Ano ba yung papaalala? May nakita ko ipapaalala. Sabihin niyo na lang kung ano yung pinapaalala. Okey. Una, yung pagta-travel ni Pangulong, BBM na nakakapag-create siya po ng, investment. 'Di okey naman yun. Ikalawa, ano na yung ikalawa? Para po iko-compare nga natin. Eto po, Ma'am Claire, sa ano po 'to, sa mga ipinagmamalaki po ni Pangulong Marcos. Hindi po sa ipinagmamalaki namin, okey. Ah. Na-request, okey. So, okey na po, mamaya na po uli iba. Una po, si Pangulong Marcos, nakapag-uwi ng, mga trilyon na investment dahil sa kanyang pagta-travel. Okey, ikalawa po, nagbayad ng utang, 'di ba, achievement. Ito po pinagmamalaki nila. Okey, ikatlo, ah, ano pa ba? Ano pa yung pinagmamalaki nila? Nawala tuloy ako, eh. Pagbayad ng utang, pagpasok ng investment at eto po yung bago, meron pong pumasok na ayon sa, 5 something million na mga turista sa Pilipinas na na-exceed daw, na-exceed yung, expectation o yung target na-exceed, pumasok 5 milyon. Okey. Yan po yung mga pinagmamalaki 'no, yan po yung pinagmamalaki ng ating, kasalukuyan, okey. Isa-isahin po natin 'no, kasi 'wag na yung ano, titignan po natin from the point of view nila, yung pong, 200,000 hindi sinusulat ko na po, eh. Kaya lang dahil nakalimutan ko yung pansulat ko.
Pasensya na po kayo. Nagsusulat na po ako, eh. Okey na po? Sige. Yung 200,000 na possible job, ah, para maging sigurado tayo yung may termino dun, eh, 200,000 possible job ba tawag dun? Possible jobs na ipapasok dahil din sa salary yung lumalabas. Hindi, may termino, gusto ko yung termino, eh. Ah, termino, ano yung termino niya, magkakaroon ng, hindi pledges, yung, ah, tigil nga kayong magkabilaan, magsama na lang kayo. Hindi po, more night. Yung papasukan po tayo ng possible, opportunities, yon job opportunities. Okay, yun po 'no. Dahil po ayan, okay, so apat po yung pinagmamalaki nila 'no, yung iba hindi hindi na puwede ipagmalaki. Kasi yung sa crimes, hindi po ano, opportunities po yung terminong ginamit nila, eh. Okey, okey po, cool lang kayo, cool, cool na kayo. Pabelya, cool ka lang, mamaya sasagutin kita. Maudigs-maudigs ka na naman. Una, dito po muna tayo sa ano, sa may utang. Nagulat ang lahat, eh, 'no? Pinagmalakihan tayo. Pucha, si Pangulong Marcos nagbabayad ng utang. Talagang alam niyo po 'pag iniisip niyo po 'yun, siya lang ang nakakapagbayad ng utang 'no, parang gano'n yung gusto nilang palabasin. Pero ano po ang katotohanan? Ang katotohanan po, eto po, mas malaki po ang utang natin ngayon 2023 kaysa sa utang natin noong 2022 nung umalis po si Pangulong Duterte. Ano po ibig sabihin niyan? Mas malaki pa po ang nautang kaysa naibayad. Yung ipinagmamalaki mismo ni BBM na utang na binabayaran niya, lahat po ng pangulo nagbabayad po ng utang. Sabi, ang daming inutang ni Duterte, totoo po 'yun, 'di ba? Totoo po 'yun, inaamin po natin. Pero anong uri po yung utang ni Duterte? Dalawa po yung mabubuting utang, eh. Alam niyo po 'pag nag-utang ka sa luho, 'pag ikaw ay nag-utang ka nangutang ka, 'di ba, sa pangkaraniwan po muna, 'pag ikaw nangutang ka ng halimbawa gusto mong mag-Boracay, hindi mo 'to pinag-ipunan, hindi galing sa bonus, inutang mo. Masama pong utang 'yon, 'di ba? O kaya bibili ka ng mamahaling mamahaling bag, kasi nainggit ka sa office mate mo, meron siyang Louis Vuitton, gusto mo rin bumili, umutang ka ngayon. 'Yun po masamang utang. Pero po 'pag isang tao nangutang ka dahil magnenegosyo ka, mamumuhunan ka, maganda pong utang 'yun. Kasi 'di ba, ang mga negosyante po talaga nangungutang 'yan, eh. Pero 'pag, ikaw naman ay, kumita yung negosyo mo, magkakamal ka 'no, may balik, 'di ba? May balik 'yun, eh. O kaya nangutang ka dahil nagipit ka yung anak mo may sakit, kinakailangang isugod sa ospital, maganda rin po 'yun kahit mabaong ka sa utang. Ako po gano'n, eh. Ilang ilang beses nung mahirap pa ako, akala ko hindi, ilang beses na ospital yung mga anak ko, eh. Hindi po ako nagtatanong muna, sinusugod ko muna ng ospital, 'no? Sinusugod ko muna siya sa ospital, yung mga anak ko 'pag ano, tapos tsaka na ako maghahanap ng pambayad ko sa ospital, yun ang importante. Marami pong sumisisi kay Pangulong Duterte, lumobo raw yung utang natin. Pero anong uri po ng utang? Yun po yung mga magagandang uri ng utang, 'no? Halimbawa po, umutang po siya, marami po nautangan sa build, build, build. Hindi po libre yang build, 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 akala niyo ba libre yan? Pero siya lang po yung marami tayong nakunan ng pondo, 'no? At ito po ay puhunan ng isang bansa. Wala pong yumaman na bansa na hindi nag-invest sa
infrastructure. Kaya maganda po yung uri ng pangutang, ibig sabihin niyan, may balik po 'yan, 'no? May balik po 'yan na foreign investment kasi namuhunan ka sa infrastructure, eh. Ayun po 'yun, kaya magandang uri po 'yan ng pautang. Okey, ngayon eto po, ikukumpara niyo po, so good po 'yun, pero yung isa pong utang niya kasi may pandemic, good ba 'yun o masama po yung utang ni Pangulong Duterte? Good po 'yun, bakit po good 'yun? Mamamatay tayo lahat kung hindi natin tutugunan. Ang umutang po siya para makabili ng PPE sa mga doktor, para sa doktor at nurses, kawawa naman. Nakaharap sila na nakaharap, walang PPE. Umutang siya para sa ating mga, bakuna at higit sa lahat umutang siya dahil naka-ano tayo, hindi regular ang ating mga trabaho, walang mapasukan. Para tayo po ay makatawid. Ayuda po, dun po nauso yung terminong ayuda. Parang kinukumpara po ko po yan sa nagkasakit yung anak mo, sinugod mo sa ospital, uutang ka muna para maligtas mo yung anak mo. Ganyan po yung pag-utang ni Pangulong Duterte. Bilib ka nga kay Pangulong Duterte. Alam niyo po, panahon ng pandemya, kung binenta po lahat ni Pangulong Duterte yung asset natin, ha? Kung nag kung tayo nagbenta ng asset natin nung panahon ni Pangulong Duterte, walang sisita sa kanya, eh. Panahon ng pandemya, eh, 'di ba? Atin naman 'yan, nangangailangan tayo ng pera, atin naman 'yan. Eh, bakit hindi natin ibenta? Pero magugulat ka po, eh, tapos na yung pandemya, 'no? Tapos na lahat yung mga pangangailangan natin ng pera, tsaka po mas malaki yung inuutang natin. Tsaka po tayo at sabay pa. Ngayon po sinasabayan po nila ng ano yung ibebenta natin, 'no? Sikat po, ibebenta yung mga NAIA, ibebenta yung kung sino-sino. Grabe 'no? Kung ano-anong asset ng pamahalaan ang gustong ibenta ngayon. Tapos na pandemya, tapos imaginin po ninyo 'no, ang laki po ng budget natin ngayon. Malaki po ang budget natin para sa ayuda. Ayudang 1 taon, mas malaki pa sa ayudang 2 taon nung panahon na mayroong pandemya. Pero ayon kay Kimbo, eto po, saan po kukunin yung malaking pondo? Dumami po ba yung kinita natin? Hindi po. Ayan oh, ayon kay Kimbo, eto po 'pag nagsalita na si Kimbo dapat natin igalang. 2.46 trillion ng ating 5.76, halos kalahati po ng ating malaking pondo ay uutangin. Uutangin? Bakit tayo mamimigay ng ayuda kung uutangin? Hindi po ba? 'Yun yung sinasabi natin, eh. O Duterte inutil pa rin. 'Pag mga ganyan binubura na 'yan kasi wala naman sense, eh. Hindi po ba? Nakuha po ninyo? Bakit ka mamimigay ng ayuda, wala namang pangangailangan, bumili ka ng tatanggapin ng Pilipino 'yan, bakit hindi tatanggapin 'yan, bigay 'yan. Pero uutangin mo pa rin pala, eh, wala ka naman daw sa pandemya, mas malaki pa. There's something wrong sa paggamit natin ng pondo. Okey, so ang point ko rito yung pinagmamalaki nila nagbayad tayo ng utang, mas malaki pa po ang utang natin ngayon. O ikalawa po, yung pasok po ng dahil sa pagta-travel, jina-justify nila yung pagta-travel kasi dadagdagan na naman yung budget sa pagta-travel. Okey, eh, nagpasok naman daw ng pera ngayong 2023. Tama po yun, nagpasok po. Pero ayon po, tandaan niyo,
ayon po sa, BSP, yung pera pong ipinasok mas mababa po kaysa, ng 40%. Ang perang pumasok kay Pangulong Marcos, mas mababa ng 40% kaysa pumasok sa huling taon ni Pangulong Duterte. Baka naman pareho naman, baka mas mataas naman yung budget ni Duterte sa pagta-travel. Walang nagdi-discuss niyan, 'di ba? May ugnayan ba talaga yung travel? Ibig bang sabihin kasi yung pinagmamalaki 'pag nagta-travel nakakakuha tayo ng investment. May ugnayan ba talaga? Mas marami kang pinupuntahan, mas maraming investment. Di tignan natin sa aktuwal, 'di ba? Tignan natin sa aktuwal, magkano po yung, ah, pera, magkano po yung budget ni Pangulong Duterte nung pumasok po nung huling taon niya na buo, kasi hati na sila sa 2022, eh. Magkano po yung budget niya sa pagta-travel? 'Yan. Eto po, ang budget ni Pangulong Duterte sa pagta-travel. Tumaas po na 1,095%. So, 10 doble po. Kasi kasi itong 'pag mag-report yung Rappler talagang ano, okey. Malacanang justifies 1,095% travel increase in 2022 travel expenses. Okey, na 10 doble po ng budget ni Pangulong Duterte ang inabot. So, kung nag-expect tayo 10 doble po yung budget ni Pangulong Marcos sa budget ni Pangulong Duterte sa pagta-travel, dapat 10 doble rin po yung pasok ng investment. Kasi yun yung pinagmamalaki nila, kaya tayo nagta-travel para, ah, kaya tayo nagta-travel para pumasok yung investment. So, kung 10 beses, 10 dami yung travel expense, dapat gano'n din kasi, ah, gano'n din dapat kadami yung pumasok na foreign direct investment. Bumaba po, eh. Hindi po umakyat, bumaba po. Nagkakaliwanagan? Okey. Punta naman po tayo sa eto po huli nilang pinagmamalaki. Ang huli po nilang pinagmalaki eto pong, tourism, 'no? Tuwang-tuwa sila, sabi, "Oh, ano kayo ngayon?" Pumasok ng 5 million mahigit ang turista sa'tin ngayon. Okey, ito po ay, 5.45 million tourists. So, nag-exceed. Yun naman pala badung, eh. Yun naman pala, sabi mo walang walang nagagawa si Pangulong Marcos. Hindi ka ba matuwa? Natutuwa po tayo, eh. Pero alam niyo po ba kung ilan po yung turista natin bago magpandemya? Yun po kasi yung sukatan natin kay Duterte, 'di ba? Makikita po natin dito, nung bago po magpandemya, ang turista po ng Pilipinas ay nasa, 8.2 8.8,260,000. Ngayon po 5.45. Sasabihin, badung bago pa magpandemya yan, eh. Iba na ngayon ang kalakaran, konti na lang bumabaya. Ay hindi po. Derek Ababa, thank you very much sa $999. Ay hindi po. Ngayon po ang tawag ngayon kaya po tumaas yung tourist natin, 5.45. Sa buong mundo po meron tinatawag na revenge travel. Biyahe po ng biyahe yung mga tao. Kaya po lahat po ng mga pre-pandemic travel, yung mga pagta-travel po maliban sa mga giyera, sa mga giyerang bansa, halos buong mundo po tumaas po yung kanilang tourism.
Ngayon pagta-travel po nila bakit po, 'no? Bakit po, nagta-travel po sila? Revenge travel po ang nangyari sa mga turista. Sabik na sabik tayo mula po ng pandemic, tumodo po yung mga turista. Kaya po, dapat naabot natin yung level nung panahon ng pre-pandemic. Kasi revenge travel nga, eh. Pero sad to say, meron po akong nakita dito, sinuri ko kasi sino yung mga turista nagpupunta rito. Bakit po hindi na natin maabot kailanman? Ewan ko lang, kung maabot pa natin, pero the way things are going in the Philippines right now, mukhang mahirapan tayong abutin yung dati nating tourist na 8.2 million. Alam niyo po kung bakit? Tinignan ko, eh. Number 2 nung pre-pandemic, number 2 po sa dami ng turistang pumapasok sa Pilipinas, Chinese. Naalala niyo yung mga turistang Chinese? Marami pong Chinese na tourist, eh. Kami ni Caitlyn nakita namin 'yan, eh. Bumabalik na uli, pero dati po dagsa po sa Luneta, sa Port Santiago. In fact, 'di ba yung isang bus nga na ano, Chinese na, mainlander, Chinese na taga Hong Kong, 'yan po marami pong tourist, eh, na China. Pangalawa po sila sa pinakamaraming tourist. Ngayon po, dahil siguro sa pangyayari na eto nangyayari sa atin ngayon, with China, eh, ano na lang po ngayon ang turista ng China panlabintatlo sila. Oh, dati pangalawa po sila sa pinakamarami, ngayon po panlabintatlo na lang yung Chinese tourist sa Pilipinas. So, talagang ang laki po ng kabawasan 'no, sa bilang ng turista. Eh, gano'n talaga 'pag nag-ship ka ng ano, 'pag nag-ship ka ng, diskarte, 'di ba? Okey. Alam niyo sa totoo lang po, real talk natin 'no, kaya po ako ang pinaglalaban ko lagi, continuity. Real talk nung pinagbatbatan ko 'to, eh. Dapat talaga itong iboto natin si BBM Sara kasi sila yung nangangampanya for continuity. Alam ko po 'yan, eh, alam na po natin 'yan 'pag sinuri niyo po, ayaw ng mga investors, ayaw ng lahat ng tao ng unstable. Ibig sabihin po yung Pilipinas for the longest time, every 6 years nagpapalit tayo ng sistema, 'no? Every 6 years. Kaya po itong si Pangulong Marcos, ang laki ng potential, eh. Nangingilabot tayo lahat nung tuwing tinutugtog, "Bagong Silang," 'di ba? Ang laki sana ng potential 'no, kung continuity po, 'no? Kasi ngayon, alam niyo sa totoo lang ngayon, ang tingin po ng investors, wait and see sila. Ang tingin po ng investors at lahat ng tao sa buong mundo, bagong sistema na po ang pinatutupad, hindi po yung continuity nung kay Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte po, hindi po kaagad 'yan 'pag upo ni Duterte, pasok kaagad. Dapat hindi gano'n, 'di ba? Dapat dahil continuity yung papatupad mo, dapat yung mga na-attract na natin ng mga investors dati, dapat madadagdagan na lang sila. Eh, hindi, aral na naman yung mga investors et cetera. Aral na naman kung ano yung susunod na hakbang. Actually, hindi po continuity yung naganap kundi bumalik tayo sa every 6 years experiment, 'no? Yan po yung sad, biruin niyo yun kung tuloy-tuloy po yung friends to all enemies to na natin, tuloy-tuloy na wala tayong problema sa WPS. Relatively, hindi ko sinasabing wala. Laging meron 'yan kasi may mga iba't ibang claim, eh. Pero the way Duterte handles West Philippine Sea issue, parang wala tayong problema for 6 years, 'di ba? 'Yun po 'yun, eh. Tapos ngayon babawian niyo lang, eh, pro-China kasi kayo, eh. Hindi po totoo 'yun. Kinukondena ko nga yung China, eh. Anyways, 'yan po 'no, mula po dun mismo sa kanilang pinagmamalaki, kitang-kita po natin na, ang layo po ni Pangulong Duterte
sa diskarte. Pero hindi po 'yan, eh, hindi po yung yun po, given the fact na pinagmamalaki pa nila yun. Hindi nga, ayaw niyong pakinggan kasi yung sinasabi ko. Eto po from the point of view ng pinagmamalaki pa nila. Hindi pa nga tayo bumabanat na, "O, anong kapalit niyo ng build? Bakit hindi niyo naituloy?" Wala pa nga tayo sa gano'n, eh. Ito po mismo sa mga pinagmamalaki pa lang nila, 'di ba? Sa mismong pinagmamalaki pa lang nila, sa mismong pinagmamalaki pa lang nila, hindi na mapapantayan. Mismo sa pinagmamalaki nila, tourism, o bayad utang, pagpasok ng investment dahil sa mga travel-travel. Ang laki po ng gastos, eh, 1,000%, eh. Alam niyo 1,000% times 10 ang ginagastos ng travel ni Duterte. Eh, pandemya naman nun, dun ka magtataka. 'Di ba? Ibig sabihin malaking bagay po yung ayusin mo lang yung pamamalakad mo sa loob, eh, puwede na palang maka-attract ka ng mga tagalabas na hindi ka na pumupunta. Yun po yun, yung different approach, eh. Kasi, magtotohanan tayo wala tayong nababalitaan na nag-travel-travel. The way na mag-resolve ng problema si Tatay Digong parang parang ano, eh, 'no, yung hindi given pa, ito po ang hindi napapansin ng mga tao, eh. No'ng panahon po ni Digong, Tatay Digong, ah, yung panahon po ni Tatay Digong, sunod-sunod po yung kalamidad. Pumutok ang bulkan, Taal, Mayon, malalakas na bagyo, grabe, tapos lindol. Sunod-sunod yun. Sinabayan pa ng pandemya, sabi ko, "Pucha, kung iba talaga yung nakaano diyan, kung iba po yung presidente, kawawa ang Pilipinas, lulutang tayo lahat." Okey, yan lang po ang topic natin. Alam ko po na kaya ganyan lang nanonood kasi alam niyo naman, pero may revenge, watching naman yan, bukas manonood pa rin yan. I-open na po natin ang ating pong, palatuntunan sa mga uy, may nagpakape ba? Nabati na ba natin yung nagpakape? I-open na po natin.